Mga kapaglaom, are you excited to meet your loved ones once again? What sacrifices are you willing to make to be reunited with them? Join us as we talk about the greatest sacrifice ever done here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Blessed day everyone and welcome to Let's Pray Pilipinas. We praise the Lord for the ceaseless manifestation of His grace and love every day. And we are here once again to unitedly come to Him with our petitions and praise, knowing that He is our very present help in trouble. Good morning, Kapaglaom Joy. Good morning, Kapaglaom Giselle, and we are so happy mga Kapaglaom nga makauban na usab namo kamo karon ni ini nga kabuntagon. But before we go on, we would like to invite you for a prayer. Shall we pray? Our loving and merciful God, we thank you, dear Lord, for this early morning wherein we can talk to you. Lord, thank you so much that you have granted us a wonderful rest last night and you've woken us up today. And Father in heaven, as we do this ministry, as we pray for each other and pray with each other, we pray that you will send the Holy Spirit to be with us. We pray through your holy name, Lord Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaom Joy, for that prayer. Mga Kapaglaom, once again, amo kamong gina-welcome din hiya sa itong programa Let's Pray Pilipinas. Kung kamo naglantaw sa inyo nga GSAT Channel 37, maayong adlaw mga Kapaglaom. Magdaghang salamat sa inyong pagpadayon ng pagsuporta. Ug once again, you can you can see us as well sa inyong Facebook. Mga Kapaglaom, just search Let's Pray Pilipinas sa ato ang Facebook and just comment down kung doon na kamoy mga prayer requests and praise reports. You can jot down sa inyong mga prayer requests and any concerns mga Kapaglaom that we can be able to pray with you, as well as sa atong mga Kapaglaom watching sa ilang lain-lain yung mga panimalay. Mga Kapaglaom, you can now call us, you can text sa inyong mga concerns, and you can send in your prayer requests and praise reports. Mga Kapaglaom, ayaw kalimot nga daghan sa ato mga Kapaglaom around the globe nga nakig-uban kaninyo sa pag-ampo. Now, speaking of a prayer request, Kapaglaom Joy, we will now start reading our first batch of prayer requests natay nadawat din hiya mga Kapaglaom sa ato nga sender Edgar de la Cruz. Iyahang ginapapil pag-ampo tungod kay usa siya ka employee sa DepEd dinha sa Surigao del Sur Division, no? Nanghangyo siya pag-ampo mga Kapaglaom nga unta ato siya maubanan tungod aduna siya condition karon gikan sa iyahang diabetes. Hinaot siya nga adunay recovery, pag-recover sa iyahang balatian o makapadayon siya sa iyahang pagtrabaho mga Kapaglaom. And we will also include in the prayer, this is confidential mga Kapaglaom. We will not include the name apan hinaot siya nga iyaha unta nga amahan hikapon ang kasing-kasing siya amahanon gikan sa Ginoo nga unta malamdagan ug dili na niya mahatagan madapatan iyang mga anak ug hinaot ang usa ka anak pod nga adunay kalinaw sa ilang panimalay. So ato ning ampuan ang sa nato kaigsuon mga Kapaglaom, and we will also pray sa ato ang sender 2918 prayer request kini alang sa iyang bana mga Kapaglaom gikan kang Kapaglaom Meraflor Vergara hinaot nga mobalik na pagsimba ang iyang loving husband tungod kay siya ug iyang anak Kapaglaom Joy ang nagapadayon sa pagsimba. It's very challenging sa usa ka panimalay no nga dili magkahiusa sa pagsimba, and we will pray alang ani nga Kapaglaom gikan kini sa New Iloilo, Tantangan, South Cotabato mga Kapaglaom. And today we will also pray alang ka Kapaglaom Nancy Nilyama ato ang i-appeal sa pag-ampo tungod doon na siya usa sa cancer patient Kapaglaom Joy, doon na siya 6 ka sessions mga Kapaglaom alang sa iyang chemotherapy, and karon maga undergo siya sa iyang first na chemotherapy, and we will be
praying mga kapaglaom na unta magmalampuson kini og aduna po healing sa iyang nga panlawas, and we will pray as well sa itong sender 3362 mga kapaglaom ato siyang tabangan sa pag-ampo tungod ng hangyo atong sa kapaglaom gusto na siya mabalik sa pag-simba, sa pag-work, no? Nga unta makapadayon siya sa trabaho aron makasustain po siya sa iyang panginahanglan sa matag adlaw. Minagyod maintenance sa iyang parents. We will also pray sa itong sender 6359. Let us pray alang kang Vince Gar Ismael, alang sa iyang complete healing makapaglam. Alang pod kang Ramle Ismael. Siya nga safe pod nga at travel paingon sa Bungaw, Tawi-Tawi mga kapaglam. Amo kamong ginaawhag to pray with us now. Let us pray with Kapaglaom Joy. Amo kamong gina-imbitahan mga kapaglaom. Let us pray. Balaay ug mahigugmao na mo nga amahan. Among gipasalamatan imong pagpakig-uban kanamo ang imong pagpakabana sa kanunay. Niining mga orasa Ginoong Dios kami nagadala kanimo. Niining mga pag-ampo nga patabangan Ginoong Dios sa among mga kaigsuunan. Kung diin man sila karon kami nasayod amahan ikaw nakakita kanila. Amahan nga langit nun, among ginadala diha kanimo sa pag-ampo si Brother Edgar, Kapaglaom Edgar nga nagtrabaho sa DepEd. Nasayod ka amahan sa iyang kondisyon karon sa iyang ginabate sa iyang lawas tungod sa iyang sakit nga diabetes. Father, among gihangyo, ikaw palihog makikauban kaniya, magtandog sa iyang mga kamot ug kaugatan, ug ikaw Ginoo maghatag kaniya kaayuhan. Amo usab ginaampo diha kanimo amahan ang among usa ka igsuon nga nakabatya Ginoo og pagsakit gikan sa iyaha nga amahan tungod sa iyang pagsimba. Yes. We pray amahan nga ikaw maguban kaniya. Hatagi siya kalig-on og labaw sa tanan amahan. Among gihangyo nga ang balang espiritu magatandog sa kasing-kasing sa iyang amahan, nga dili lang kini magatugot nga siya makasimba pagbalik, apan na iyang amahan mismo amahan, makaila kanimo, ug magaduol kanimo. Amo usab ginapray diha kanimo amahan, ang among igsuon, nga aduna siya Ginoo'y paghandom, nga mobalik ng iya nga bana sa pagsimba. Palihog amahan, uban ni palihog si Kapaglaom Miraflor Vergara sa iyang handom amahan, kauban sa iyang anak nga sila naunta Ginoong Dios magkahiusa sa ilang pagsimba diha pag-alaga diha kanimo. Amo usab ginapray kanimo amahan si Kapaglaom Nancy sa iya nga balatian nga cancer. Ginoong Dios, palihog ikaw magtandog kaniya, maghikap sa iya nga lawas. Ginoong Dios, ikaw nahibalog unsa ang tambal niini ug nasayod kami amahan ikaw nakapakig adunay pagpakabana kaniya. Busa Ginoong Dios palihog uban ni siya. Amo usab giampo kanimo amahan ang among kapaglaom nga adunay handom nga makabaton siya og trabaho. Nga insakto nga trabaho nga makasupport para Ginoo sa kinahanglan sa iya nga mama ug papa. Hinaot Ginoong Dios makakaplag siya niini aron nga makapalit man siya sa mga tambal nga kinahanglan sa iyang mga ginikanan. Nasayod kami amahan aduna kay trabahong giandam alang kaniya. O we pray amahan nga imo siyang ubanan ug tabangan Ginoo nga makaplagan kini. Amo usab giampo diha kanimo amahan si Kapaglaong Vensgar sa iya Ginoo nga complete healing. Ayuha palig siya Ginoong Dios, hatagi palig siya sa kaayuhan siyang balatian ug kauban sa iya nga igsuon man usab amahan nga si Ismael. We pray dear Father nga ikaw magamping kaniya sa iyang pag-travel padulong sa Tawi-Tawi. Salamat sa imong pagtubag sa imong mga pag-ampo. Amo kini gitugyan diha sa imong nga trono. Pinaagi sa imong balaan nga ngalan Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom Joy for that prayer. Mga Kapaglaom, once again you can still send your prayer requests and praise reports. Karong adlaw mga Kapaglaom atong paghisgutan a very interesting topic alang kanatong tanaw. No? Mga Kapaglaom, kita magahisgot og reunited. Amen. Mga Kapaglaom, ang atong quote of the day nagaingon, in Christ was united the human and the divine. His mission was to reconcile God to man and man to God. Pagkanindot, no? Mga Kapaglaom, the Lord, iyahag yung ginahimo ang tanan Kapaglaom Joy aron kahiusa gyud ta dinha. Amen. Dako gyud kaayo na siya nga news para nato Kapaglaom Giselle. It's a wonderful news para sa ato ang mga kapaglaom nga adunay gibuhat ang Ginoo
nindot kaayo nga pagbuhat Yes. aron kita masumpay balik sa panimalay Wow. nga langit nun. Wow, pagkanindot kani ang ato nga news nga nasagap kapag laom Joy, very related pod sa ato nga discussion Yes. karon mga kapag laom usa ka 10-year-old boy nga naglakaw siya kauban ng iyahang amahan kapag laom Yeah. Joy. And could you imagine mga kapag laom ilahang na baklay sa iyahang amahan around 1,700 miles kapag laom Joy. Layo Wow. kaayo na kung imong boat naon and naglakaw lang sila mga kapaglaom for what purpose? Namang yung purpose ang paglakaw sa tao kapag laom Joy, or maybe naglakaw-lakaw lang ka without nga na kalayo do na gid kay purpose no. Iya nga purpose kani usa ka boy ug siya nga amahan gusto siya makahag sa iya nga Yes. lola no. And aside ana, at the same time they are to raise $15,000 aron makatabang pud sila sa Yeah. refugee ang mga children, mga kapaglaom. So could you imagine that very sacrifice nga gihimo sa usa ka anak o usa ka amahan? Taas layo kayo ilahang gibaklay kapaglaom. Yes, kapag laom Giselle, ang nakanindot pagayud kay ang bata, ang amahan wala gyud niya gitugot nga mag-una lang gyud ang bata but iyag yung giubanan. Yes, So yes. meaning sa ilaha nga paglakaw ni adtong kakapoy gadungan gyud silang duha, wala gyud sila gabiay. Hindi And naon. ang nakanindot pag gyud mga kapaglaom kay ang ilaha nga pagbaklay, ilang paglakaw, it was for a very wonderful reason. Yes, It yes, was that's for right. reunion sa iyaha nga lola nga dugay Wow. na kinang wala nakaplagan ay wala nakitaan, wala niya nakauban tungod ni ining pandemic. Yes, No, yes. pagkanindot kaayo. And tungod man gud pud to kapag laom Giselle kay wala may flight gikan si ang bag-o nga Wala. puy-anan padulong didto sa iya nga homeland. So kailangan niya lakawon para makauban ang iya nga lola. Grabe kayod kanindot. Ubay-ubay sa mga kapaglaom karon gani kita no, kita ang tanan nag-adjust nining atog nga tawag nga new normal. Yes. Ubay-ubay sa mga kapaglaom nga wala ka uli sila nga mga probinsya, sila mga panimalay nag-antos gayud niining na experience na to nga pandemic. But in connection mga kapaglaom, this reminds us of much greater sacrifice ever done for humanity. Unsa man Exactly. kini kapaglaom Joy, kanang mas labing dako nga Exactly. sakripisyo nga gibuhat alang kanimo ug alang kanako, alang kanatong tanan mga kapaglaom. Sa atong nahibaluan kapaglaom Giselle ug mga kapaglaom sa diha nga gibuhat sa Dios kining kalibutan, it was perfect gikan sa iyang mga kamot. Yes. Apan sa diha nga nipili si Adam ug si Eve sa pagpakasala ug mobiya sa Ginoo, ilang giputol kapaglaom Giselle ang mao nga connection ug nahimo kita nga like disconnected sa family of heaven. Pero dili na handom sa Dios nga magpabili na nga disconnection. Adunay nahitabo nga gulf, kung adunay dako kayo nga space nga walay tawo nga pwede mo connect dinha. Apan sa gugma sa Ginoo, siya nagahatag ug naghimo sa iyang kaugalingon nga initiative Amen. to save the lost humanity, mga kaigsuunan, mga kapaglaom ug mga kahigalaan. Yes, and also mga kapaglaom, remember that the Lord already knew kapaglaom Joy. Exactly. Unsay sakripisyo, unsa kadako nga sakripisyo iyang pagabuhaton mga kapaglaom. Could you imagine no, kung ikaw nasayod nga walaon ang imong kinabuhi sa kana nga sakripisyo, and the Lord do that no, iyang gibuhat ang katanan mga kapaglaom aron lang gyud sa katuyuan nga ma-reunited kita dinha kaniya ang Yes. koneksyon nga naputol kaniadto magkausa mga kapaglaom mag-connect pagbalik tungod sa iyang dako nga sakripisyo. Exactly. Iyang gibuhatin na sa cross mga kapaglaom. And talking of that, nga imo pong gisulti kapaglaom Giselle nga nasayod na danang Dios si Ginoong Hesus nga moanhi gyud siya aron sa pagluwas na ini nga kalibutan. Gipakita pag yun na niya daan beforehand sa diha nga si Jacob, kadumdum ta sa story ni Jacob si ang Yes. paglayas gikan sa iya nga igsuon tungod kay nakasala siya sa diha nga natulog siya sa usa ka lugar. Aduna siya adunay damgo nga inang nadamguhan ug katong nga damgo mga kapaglaom aduna siya nakit-an nga ladder nga nag-connect gikan sa iyang gikatulgan padulong sa langit, and that ladder actually represents Jesus Christ. Wow. Kung diin ang mga angels maglakaw up and down to be connected with human beings. So meaning, sa panahon pa lang sa early days pa lang yun sa Bible times, mga kapaglaom, naanagayud ang promise nga gipakita sa Ginoo sa mga katawan that Jesus Christ will reconnect us back
to heaven, no? Yes. Wow, pag kanino ta nakapaglaom joy gani ato pong pagaisgutan this ultimate sacrifice sa gibuhat ni Jesus Christ sa anak, no? Alang gyud ma-reconnect or ma-reconcile kita din ha sa Amen. pagpakalayo ngadto kaniya, and atong mabasa kining ultimate sacrifice sa Ginoo din ha sa Isaiah. Kung doon ang may mga Biblia mga kapaglam, Isaiah, read Isaiah chapter 51 verses 3 to 5. Gisgutan din ha ang mga sakripisyo nga gibuhat ni Ginoong Hesus alang kanatong tanan. You know, He suffered, despised, and was rejected by men, mga kapaglam. Unsa Yes. ka ang bation no, kung ikaw i-reject sa kalibutan, no, sa mga katawhan. He is a man of sorrows. Iyahang na-experiencehan, mga kapaglam, kining tumang kaguol. Yes, exactly. No? Tumang kaguol and equated with grief. Doon ay kanang kasubo, mga kapaglam iyahang gibati, and all this he has to undergo, no? Tanan iyahang kailangan yun. No, this is very crucial because this is the ang process sa redemption sa tao, mga kapaglaom. Yes, that's true, kapaglaom, Yes, Giselle. kapaglaom. Yeah, by the way, that is in Isaiah 53 rather, oo. So atong tan-awon diha mga sa gi-mention ganihan ni kapaglaom, Giselle, despised, gikalagutan. Yes. Unsa pa gyud dinhi usa sa mga sacrifice nga gihimo sa Ginoo, kabalo siya nga kalagutan siya. Kabalo siya nga i-reject siya sa mga tao, mga kapaglaom. Nakabalo siya nga mo-undergo siya og kagul-anan, nasayod siya nga mo-undergo siya og mga kasakitan. Nasayod siya nga dili siya i-honor sa mga katawhan. Nasayod siya nga mabunalan siya. Just imagine kani nga word gayud kapag laom Giselle sa ingon, he was wounded for our transgression. Yes, Yes, he was wounded for our transgression and he was bruised for our iniquities. That's in verse 5. Grabe ug una-unaon kapag laom Giselle nga bunalan siya dili tungod kay siya nakasala. Bunalan siya masamadan ang iyahang lawas. It's because gusto niya nga i-reunite ta niya mga kapag laom. Ug di niya himuon dili man ta mabalik ngadto sa langit nun nga connection. So gibuhat ni sa Ginoo bisan pa sa nasayod siya kaning tanan, and eventually he was put to death kapag laom Giselle. Yes, mga Ang kapaglaom. kamatayon nga dili unta iyaha atong naangkon tungod og alang lamang niining katuyuan nga mahibalik ta, ma-reunite ta sa pamilya nga langit nun. But the very best good and the good news Yeah. kapaglaom Giselle ug mga kapaglaom, God and Jesus Christ is risen. Wow. Wala siya nagpabilin Praise sa iyang the Lord. lubnganan, apan nabanhaw siya aron pag-fulfill gayud niining sa kalibukan nga fulfillment sa mao nga plano, the plan of redemption, reuniting the lost and the fallen humanity to the heavenly family. Wow, mga kapaglaom, remember that the Lord longs to see us once again and to be with us once again, mga kapaglaom. And the question is, in response to this greatest love of all, how excited are we, mga kapaglaom, to meet the one who created us and the one who redeemed us, mga kapaglaom. Unsa ka kag excited ang ato ang gibati karon, mga kapaglaom, that one day atong makita ang Ginoo nga mo nagbukas tibok kalibutan ug mooy nag-redeem kanato ug maoy nagluwas kanato agi sa kamatayon, mga kapaglaom. Thank you so much sa inyong pagpakig-uban kanato sa tong discussion kay kapaglaom Joy. Thank you so much in Praise the Lord. nga naambag sa to ang discussion, and we will also go through with our second batch round of prayer requests. We will be right pa sa itong discussion kay ganina, mga kapaglaom, and now we will proceed sa itong reading sa second batch of prayer requests. Tunay prayer request ni alang kang brother Danilo Ocampo, alang sa iyang healing, mga kapaglaom, and we will also pray alang kang brother Romy Barreto. He is in pain due to rheumatism, mga kapaglaom, and we will include him in our prayers today. And doon na po tayo nadawat gikan sa itong FB Live, gikan sa to ang kapaglaom Bibi Chris Silvano. Paampo siya sa iyahang internet tungod kay hinay kapaglaom Joy, nag-loading, no, ang ilang internet. And let us pray as well sa Silvano, Ariano, Bulan, Luveriano, Lumando, Borinaga og Dalumpines family nga tagaan og maayong palawas, labi na gid proteksyon, mga kapaglaom, sa mga kabataan, labi na gid sa ilang module classes karon ug hatagan sila sa Ginoo og langit nun nga kaalam. What a wonderful prayer, mga kapaglaom. And also coming from Shirley Kabangal Digno, please pray alang sa iya
alang kaniya tungod kay dili maayo niya kahimtang og ginapamati karon, for good health as well sa iyang pamilya, protection na labi na gyud sa virus, no? We will also pray mga kapaglam alang kang Eusoris Jonah. Please include in our prayers today sa iyang family, protection batok sa COVID, og anaas sila karon sa Negros Oriental, mga kapaglaman. We will include them in our prayers today. Gikan po ting Erlinda Avilla Fuerte. Please include in prayers iyang tibok pamilya and keep in good health, protection always, ug daghang salamat. And also kang Linda Bana, kindly include praying for our respective families and good health, no? Same prayers labi na sa atong mga frontliners. And gikan kang Joy Silvano, please include in our prayers fast and complete healing alang kang Ma'am Victoria for her lung surgery there in Texas, USA. O nagpasalamat siya sa ato ang pagpahiuban sa pag-ampo, mga kapaglaom. Ato i-apil kanuna yung pag-ampo ang ato ang matag-adlaw nga alaga din haa sa Ginoo, no? Everyone longs to be reunited back to our God kung kita man nangawala karon, no? And we will pray for that pouring of the Holy Spirit. So let us pray once again with Kapaglaom Joy. Amo kamong ginaimbitahan mga kapaglaom sa atong pag-ampo. Mag-ampo ta. Balaay ug maluluyo namo nga Dios, kami nausab nagapaduol diha kanimo sa pagdala amahan sa amo ang mga hangyo kauban sa amo ang mga kapaglaom ug mga kaigsuonan. Yes. Apan nasayod kami Ginoo mong gipasalamatan gayud nga ikaw sa dili pa kami magatawag na hisayod ug nahibalo na ikaw sa among mga handom ug ginahangyo sa among mga kasing-kasing. Niining mga orasa amahan, amo na usab ginadala kanimo ang mga pag-ampo ug panghagyo sa among mga kapaglaom ug mga kaigsuonan. Yes. We would like to pray, dear Father, para sa among kapaglaom Danilo Campo sa iya nga hiling nga ginapangayo. Wala minahibalo amahan sa iyang balatian, apan nasayod kami Ginoong Dios nga ikaw nahibalo niini. Tanduga palihog siya sa imong makagagahom nga kamot sama sa imong gibuhat amahan kaniadto sa imong mga katawhan. Amo usab amahan ginadala diha kanimo ang pag-ampo ni Kapaglaom Romy sa iyaha Ginoo nga sakit o ginabati karon due to rheumatism. Yes. Palihog amahan kung unsa man ug asa nga bahin sa iyaha nga lawas, iyaha nga ginabati karon nga kasakitan, palihog Ginoong Dios sikapa siya, hatagi siya Ginoo kaayuhan niini nga balatian. And amahan amo usab gina-pray kanimo ang prayer request among Kapaglaom Baby Chris, Lord. Nasayod ka Ginoong Dios sa iyang handom nga siya Ginoo makabaton og saktong internet connection. Aron Ginoong Dios makapaminaw siya more sa mga wali nga iyang mapaminawan gikan sa online nga mga services. Nga Father in heaven, among giampo usab nga ikaw Ginoo magpakig-uban sa tanan nga panimalay nga iyang gidala sa pag-ampo dinha sa imong trono. Ikaw palihog mag-amping kanila, maghatag kanila kalig-on, labaw sa tanan amahan kalig-on sa pagtuo ug sa panglawas. Kauban man usab amahan sa mga kabataan sa ilang nga struggles karon Ginoo sa ginatubang nila nga pag-eskwela tungod Ginoo niini nga mga modules. We pray, dear Father, that you will be with them. Please, dear God, grant them the wisdom nga ilang gikinahanglan aron Ginoong Dios makapadayon sila sa mao nga pag-eskwela. We also pray, dear Father, ikaw mag-uban palihog sa among Kapaglaom Shirley sa iyang handom Ginoo nga makabaton og maayo nga panglawas ang iyang panimalay. Kauban usab amahan sa iyaha nga kaugalingon usab Ginoong Dios, liguna siya aron mabuhat man niya amahan ang iyang mga buluhaton matag adlaw. And also amahan, we pray for Kapaglaom Jonah sa iyang nga panimalay nga tuwa sila karon sa Negros, palihog Ginoong Dios ikaw mag-amping kanila, maghatag sa ilang gikinahanglan matag adlaw kung unsa man ang mga problema amahan lang ginaatubang karon. We pray amahan nga ilang makaplagan ang solusyon dinha kanimo. We also pray, dear Father, sa alang kang Kapaglaom Erlinda sa usab mauman Ginoo nga handom niya nga malikay ang iyang panimalay gikan sa mga balatian, gikan Ginoo niining virus Ginoo nga nagakahitabo. Apan Ginoong Dios, nasayod kami nga among kasiguruhan, among pagka-safe. It's not about the absence, Lord, of the danger, but it's because of your presence. Busa Ginoong Dios, tabangi kami paghatag kanimo sa among pagsalig nga kami amahan mahimo nga luwas gikan sa katalagman tungod kay ikaw man ang among kauban. Busa uban ni palihog ang panimalay ni Kapaglaom Erlinda. We also pray, dear Father, kay Kapaglaom Linda sa iyaha Ginoo nga handom alang Ginoo sa iyang panimalay karon.
Ginoong Dios, kung diin man sila, we pray, Amahan, nga ilang mabatnan ang kalipay, ang kalinaw, ang maayong panglawas, ug labaw sa tanan, Ginoong Dios, ang paglaom diha kanimo, luyo sa mga pagbati, luyo sa mga balatian ni ini nga kalibutan. And we pray usab, Amahan, among ginapray si kapaglaom Joy Silvano sa kanunay nga pagsunod, Ginoong Dios, na ini nga programa ug pagdala sa mga prayer request, dear Lord, sa iyahang nga mga higala ni ini nga program. We pray, Amahan, nga ikaw palihog mag-uban kaniya ug labaw sa tanan sa iyang gihandom, Ginoo, nga kaayuhan alang sa iyang nga higala, Ginoong Dios, nga si kapaglaong Victoria sa iyaha, Ginoo, nga balatian og sa iyang nga surgery sa iyang nga lung dito sa Texas. We pray, dear Father, nga makabaton siya kaayuhan because, dear Lord, ikaw ang greatest physician. Ug sa tanan namo, Ginoo, nga mga kapaglaom nga adunay mga problema karon, tanan nga mga kapaglaom nga adunay ginatubang nga kalisdanan, kaming tanan, Amahan, kami nagaduol dinha sa imong trono ug nagapangayo dili lamang, Ginoo, sa kaayuhan sa panglawas apan labaw sa tanan kaayuhan sa among spirituhanon nga pagkinabuhi tungod kay nasayod kami, Ginoong Dios. Ang kaayuhan nining among panglawas nagdepende, Amahan, usab sa amo, Ginoo, nga pag-connect dinha kanimo. Apan, Ginoong Dios, bisan pa imong itugot ang mga balatian, among giampo, Ginoong Dios, nga sama kay Job, imo kaming ligunon, Amahan, hangtod sa katapusan. Daghan kayong salamat, Ginoong Dios, sa imong mga pagpasalig, sa imong mga saad alang kanamong tanan, nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo, dili tungod kanamo ug sa amo ang mga nabuhat, apan tungod sa nabuhat ni Ginoong Hesus. Amo ning gitugyan, pinaagi lamang sa imong balaan nga ngalan, Ginoong Hesus, nga mong personal nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaom Joy, for that beautiful prayer. Alang sa mga kapaglaom, and thank you so much, mga kapaglaom, sa inyong pagpakiguban kanato ni ining matahom nga adlaw. And once again, Kapaglaom Joy, ato ang ginapasalamatan ato mga live viewers karong adlaw, kung kamo po naglantaw sa inyong nga panimalay via GSAT Channel 37. Thank you so much, mga kapaglaom. We are praying as well nga anak kamo sa nindot nga kahimtang karon. Kung doon na kamo yung mga concern, mga kapaglaom, want to know more about Let's Pray Pilipinas, just search Let's Pray Pilipinas sa ato ang Facebook, and you can connect with us, mga kapaglaom. That's true. And sa ato apod nga conclusion sa ato ang gisgutan kaganina, mga kapaglaom, ato hinamduman that Christ consented to die in the sinner's stead, that man, by a life of obedience, might escape the penalty of the law of God. You know, in Christ, we're united, the human and the divine. His mission, mga kapaglaom, was to reconcile God to man and to unite the finite and the infinite. Amen. And mga kapaglaom mo saban kapaglaom Giselle, ganahan pud usab kaayo ko mo share ni ini nga paglaom natong tanan sa gisaad ni Ginoong Hesus dinha sa John. Iyang gihatag kanato sa John chapter 14 verse 3. Ingon siya dinha, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Pagkanindot kaayo nga saad sa atong Dios, mga kapaglaom, nga moabot ang panahon nga tungod sa iyang gibuhat nga sacrifice, iyatang kuhaon ug iyatang pagadadon kung diin siya ug diin usab ang Amahan ug didto nato siya makauban. Ug nagaingon dinhi, mga kapaglaom, the death of Christ reconciles, the life of Christ saves. The reconciliation made through the death of Christ must be received through faith in the living Christ, who died and rose again and ever liveth. Amen. Thank you so much sa imong pagpakiguban karong adlaw, Kapaglaom Joy, and thank you so much, mga kapaglaom, once again ug mga adlaw mag-uban-uban ta dinha sa Manila. Mga kapaglaom, this is Kapaglaom Giselle reminding you of the promise in Philippians 4:19 that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. And this is your Kapaglaom Joy saying, rest in the Lord and wait patiently for Him. Kami ang inyong mga kaabag dinhi sa pag-ampo, dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.